the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. And praise in the mountain. Yeah, I'll praise 'cause I know. Praise when I'm doubting. I'll praise in the mountain. Praise when I'm rounded. My praise is the water. My enemies out. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul. Praise when I know. I'll praise 'cause you know. Can still in control. So but It's more than a sound, yeah. My praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh, my soul. praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon.
sa aming gagawin niyo po sa aming buhay ngayong araw. Sana po lahat ng aming matutunan sa inyong mahabaging salita ay magsilbing gabay lamang sa aming nararapat at tamang pamumuhay. At tunay nga po na kahit sa anong panahon, kayo lang po ang aming sandigan sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng pighati, sa lahat ng kasamaan ng buong mundong ito. Kayo lamang po ang tunay at ang kayo lang po ang tunay at ang walang hanggang katotohanan. Yun lamang po sa inyong mahabaging pangalan. Amen. Praise the Lord! Okay, tulog pa ata. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Come on, church! Let's give the Lord a handful clap of praise because He is good. He is faithful. And He is our great, great God. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. So how are you today, mga kabiyaya? Okay, kung all is well, harapin mo ng mayroong matamis na ngiti ang iyong katabi. At bigyan mo ng 2 thumbs up, sabihin mo, ikaw ay Charito. Okay, blessed and highly favored of God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Talaga? O sige, practicein natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I am blessed. I am highly favored. I am healthy. I am strong. I will not die but live. I am a child of God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. At maging kayo nanonood ngayon ng broadcast na ito, isang maganda at pinagpalang panonood at pakikinig ng mensahe ng biyaya ng Diyos. At ako ay naniniwala na ngayon is not an accident na napapanood mo ang broadcast na ito. And if you are sick in your body, let me be the one to encourage you. Today is your healing day. Today is your blessing day. Amen? If you believe that, say amen. Okay? At kung hindi ka pa tiyak sa iyong kaligtasan, I am telling you, kapatid, today is the day of your salvation. So, stay tuned at be relaxed at stay tuned hanggang matapos ang broadcast na ito because we are not going to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus and be saved. Amen? Maging mga bago nating kapatiran na mga kumibisita tayo ngayong umaga dito sa bulwagang ito. Okay. Okay, ngayon tayo ay dadako na sa mensahe ng ating Panginoon. Pero bago yon, tayo muna tumayo at ating ipagkatiwala sa Panginoon ang mensahe niya sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pong lahat, dakilang Diyos, minsan pa sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, niluluwalhati sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti, ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na tapat, at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. At ikaw ang aming Diyos na sinasamba sa mga oras na ito. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat. Ang aming mga puso ay overflow
overpounding with joy and gratitude, O God, sapagkat pinagtagumpay mo ang iyong mga anak na kami ay narito ngayon sa iyong templo para patuloy na maranasan namin ang iyong napakasaganang biyaya. Kaya Lord, amin na pong ipinagkakatiwala, amin ang inaangkin na ang mensaheng ito ay patuloy na magbibigay sa amin ng lakas, sigla, at pag-asa. Amen. Maraming salamat po. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po'y makakaupo na. Atin pong ipagpapatuloy ang pag-aaral natin patungkol saan nga ba ang anong ating topic? Nag-anniversary lang tayo hindi nakalimutan na. Okay, isang linggo lang tayong nawala sa pag-aaral mga kapatid. Ang ating pinag-aaral ay about the Holy Spirit. Amen. Nasa 11 series na po tayo nito. Ano po? At ngayon, nung last week, bago yung ating anniversary, na-discuss sa atin ni Pastor Judy yung The Gifts of the Holy Spirit, Part 1. Ngayon, ako po inaatasan na ibahagi sa inyo ang Part 2 ng The Gifts of the Holy Spirit. Okay? So, bago tayo mag-dive into our spiritual learning today, let's make a short, quick review because we believe repetition not only brings retention, but Mastery. Okay, so natutunan natin there are two main Greek words used in the New Testament referring to the spiritual gift. Ano nga ba ang mga ito? Sino po ang nakakatanda? Charismata and dumata. So, ito po ay dapat nating hindi nakakalimutan kasi ito po ay napakahalaga. Okay? Again, let's define charismata. The charismata is the gifts of the Holy Spirit to the believers, while dumata is the gift of Christ to the church. Okay? Mababasa natin yan, yung charismata sa gift of the Holy Spirit sa 1 Corinthians 12, 7-11 at sa Romans 12, 6-8. Yun namang dumata, mababasa natin sa Ephesians chapter 4, verses 18-13. Okay? So magiging parte po ito ng ating pag-aaral. Kaya huwag niyo pong imi-miss out any of the sessions about the Holy Spirit dahil malalaman o madetalye na po nating tatalakayin isa-isa ang mga spiritual gifts. Ano ang gamit nito at tulong nito sa atin bilang mga Kristiyano at tulong sa church sa kabuuan. Okay? So again, na-review sa atin, natalakay na po natin ang overview ng mga spiritual gifts. Hindi na po natin ito madidiscuss ulit dahil this will consume lots of time. Review na lang po tayo. Pero ipapakita ko po sa inyo yung na-discuss ni Pastor Judy na 10 fundamental truths na ito. Just passing lang po tayo. We will just read this all together out loud. Okay, ready? Number 1. Number 2. Number 3. 4. Number 5. 6. 7. 8. 9. And number 10. So, ito po yung 10 fundamental truths about spiritual gifts. Ano ba ibig sabihin pag sinabing fundamental? Okay, primary. It means hindi natin maintindihan ang spiritual gifts without these fundamental truths. Okay? So, today we are going to continue our discussion about spiritual gifts. More particularly, we will talk about the common confusion about spiritual gifts. Okay? Merong mga talagang nakakalito. Ano po? Kaya kailangan maintindihan po natin at maging malinaw po ito sa atin. May kalituhan ng iba, may kalituhan po ang iba. Ang iba naman ay nalilito. Okay? Maraming Kristiyano ang nalilito, kahit po mga pastor ay nalilito patungkol sa spiritual gifts. Okay? So yan po yung madetalye nating pag-aaralan today. Okay? Para po maalis sa atin yung
confusion. Okay? Sapagkat alam naman natin, yung confusion po ay hindi galing sa Diyos. Tama po ba? Sabi ng Bible, God is not the author of confusion. So the only way para ma-address natin yung confusion is to study the Word of God. Kaya pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, definitely, surely, maliliwanagan na po tayo and surely confusion will be gone. Okay? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. The common confusion about spiritual gifts. Number 1, don't confuse spiritual gifts with natural talents. Okay? Huwag tayong malilito sa spiritual na kaloob sa natural na talento. Okay? Magkaiba po ito. Okay, iba ang spiritual gifts sa natural gifts. At dito, marami ay nalilito. Ang marami ay nalilito. Ang sabi ng iba, ang spiritual gifts nila ay tumugtog, kumanta. Okay? Yun po. Mali po. Ang pagtugtog at pagkanta, hindi po spiritual na kaloob. Tandaan nyo po yan, ha? Yan po ay ano? Natural talents. Pero, magagamit mo pa rin yung natural talents na yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Pero bukod sa mga talentong yan, meron ka. Meron ka ring spiritual gift or gifts. Okay? Kung fresh pa sa inyong memorya, ano po, na-discuss sa atin ni Pastor Jury, na walang Kristiyano na walang spiritual gifts. Kaya sabihin mo sa katabi mo, meron ka. Okay? Kahit na isa. Okay? Kahit na isa. Hindi po pwede ng isang Kristiyano na truly born again ay wala kahit na isang spiritual gift. Ang tanungin mo ngayon ang katabi mo, alam mo na ba yan? Anong sagot? Di ba? Merong dalawa o higit pa, pero po, again, walang mananampalataya na wala kahit na isang spiritual gift. Kaya dapat, anong kailangan gawin natin? Alamin natin ito kung ano ang kaloob mo. Dahil ito ang gagamitin mo sa iyong serbisyo sa Panginoon. Tama po ba? Okay, as we go along, mapag-aralan din natin kung paano mo i-discover ang iyong spiritual gift or gifts. Tutulungan tayo ng sino? Holy Spirit na ma-discover ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. But first, settle muna natin ang kalituhan o confusion na ito. Don't confuse spiritual gifts with natural talents. Tandaan mo, only believers has spiritual gifts. Lahat ng tao may natural talent. Kaya itong natural talents na ito ay magagamit mo din sa paglilingkod sa Diyos. Kapag nag-born again ang isang tao, okay? Yung natural talents, pag na-born again na isang tao, yung natural talents niya ay add-on din sa paglilingkod niya sa Panginoon. Bukod pa sa spiritual gifts na meron siya. Okay? Magagamit sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Ang spiritual gift sa Greek word ay ano nga uli? Ano uli? Babasa lang natin kanina. Charismata. Okay. Saan natin mababasa nga uli yung charismata gifts? 1 Corinthians 12 and Romans chapter 12. Okay. Doon po nabanggit lang. Doon lang po sa chapters na iyan nabanggit. Ano po? So sa 1 Corinthians 12, binanggit po doon siyam. Sa Romans chapter 12, 7. So, ilan po iyan pag pinagsama natin? 9 plus 7 equals 16. So, iyan po yung na-mention na charismata. Okay, merong 16 na charismata gifts na ating isa-isang pag-aaralan as we go along. Okay? Malalaman natin kung ano-ano ang mga kaloob na ito at ano ang gamit nito para maiwan natin yung pag-abuso nito. Okay? Para maintindihan natin na ibinigay ang mga kaloob na ito para po ating magamit ng tama sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen po ba? Okay. So, meron din tayong nabanggit na domata gifts. Na-mention po yan. Saan nga uli? Ephesians chapter 8 to 13. Okay? So, na-mention doon, ilan po yung domata gifts? Na na-mention doon sa Ephesians chapter 4.
kung kayo po ay nagbabasa ng Bible. Ilan po yon? 5 domata gifts. Debatably, ang iba po ina-argue ito na 4 lang daw na domata. Okay? Yan po ay madidiscuss din natin. Okay? May naniniwala po kasi sa 5-fold ministry. Pero meron ding naniniwala sa 4-fold ministry. So whatever you believe, stay tuned po kayo sa mga nanonood ng broadcast. We will learn from the Word of God. At iyan lang po ang sasalita ng Diyos lang lahat natin ibabase. Wala po akong ibibigay sa inyo na kahit na anong opinion ko. But only the Bible explains. Okay? Paano ito ipinapaliwanag ng Biblia? Dahil ang ating pinaniniwalaan dito sa JFDCI is the Bible is the word, the verse, the voice of God. Okay? Naniniwala ba tayo doon? Amen. So we believe that with all our heart. Okay? Sige, sabihin natin ng sabay-sabay. The verse, 1, 2, 3, go. The verse is the voice of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po, pag walang ipinapakitang verse, hindi po tayo obligadong maniwala. Okay? Dahil yan po ay opinion lang ng nangangaral o nagsasalita o ng pastor. Kaya kahit gaano siya kagaling magsalita, okay? Kahit gaano siya ka-super fluent sa English and diction, hanggat walang verse na ipinapakita sa atin, okay? At binabanggit, we don't care. Right? We only care why? Show me the verse. Amen. Because we believe again, the verse is the voice of God. Okay? Yan ang ginagawa natin dito sa JFGCI. We look at the verse, we examine the verse, the context, and the text. Amen. So, isa pa, naturuan tayo na tumingin sa original text to make sure that this is really what the Bible says. Amen? Kaya hindi po opinyon ng kahit na sino, pastor, o kahit na sinong tumatayo sa likod ng pulpito. Hindi po doon ang interest natin, kundi sa kung ano ang opinyon o sinasabi ng kaisipan ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Again, the verse is the voice of God. Shout amen nga kayo dyan. Okay. So that is how vital is the Word of God. Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos. Amen? So look up here, look at the screen. I show you the difference between natural talents and spiritual talents. Number 1, natural abilities pass on through natural birth, genetics or education, exposure, and experience. Yan po yung natural talents na while spiritual gifts, spiritual supernatural abilities given by the Holy Spirit through spiritual birth experience. So nagkaroon ka ng spiritual gifts kailan? Nung ikaw ay na-born again. Okay. Na-receive mo yan. Wala kang spiritual gifts nung hindi ka pa born again. Dahil wala ka pang spiritual life. Kaya yung lang born again ang mayroong spiritual gifts. Kasi nagkaroon ng impartation ng spiritual life the moment na tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya pag hindi born again, ano siya? Siya ay spiritually dead. Amen. Saan natin mababasa yan? Ephesians chapter 2 verse 1. Okay? Pero noong ikaw ay na-born again, anong nangyari? You receive the life through the Holy Spirit. Remember, ano sabi ng John 3:6? Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. Yan ang kapanganakan through the Holy Spirit nung ikaw ay na-born again. Na-receive mo ang spiritual gift or gifts. Now, kung hindi mo pa alam na meron ka nito, hindi po ibig sabihin na wala kang spiritual gifts. Okay? Kaya dapat alamin mo kung ano ang iyong spiritual gifts. Kasi magagamit mo pala ito, baka nagagamit mo na ito, pero hindi mo pa alam.
Alam mo na ba ang spiritual gifts mo, kapatid? How many you have? Okay, one or more than one. Di ba? Dapat alam mo na. Kasi ito po yung ginagamit, baka hindi mo nga alam na meron ka, na nasa iyo na, meron ka, nagagamit mo na, pero hindi mo pa alam. Okay? Yung alam mo pero hindi mo alam, di ba? Paano ba yun? Alam mo pero hindi mo alam. Parang nakakalito yun, ano? Di ba? Parang nalito ako doon, Yung alam mo pero hindi mo alam. Okay? Ito po ibig sabihin, para di tayo malito, ibig sabihin na may mga kaloob pero hindi naman pala yun ang tawag doon. Pero iba. Ang iba pala, pero akala niya, yun. Nakuha niyo po? Okay. Saka natin ito po, madetalyeng pag-uusapan sa ating mga susunod na series. Kasi ito po ay medyo mahaba-habang paliwanagan. Okay? So move on tayo. Number 2. Sabi doon sa number 2, anong sabi sa number 2? Everyone has natural talents. Sa spiritual gifts, only believers have spiritual gifts. So kahit sino, kahit hindi born again, meron siyang natural talents. Pero sa spiritual gifts, sino lang meron? Ang mga believers. That can be developed same with the natural talents sa number 3. Na pwede ring ma-develop. Ano po? Sa number 3, yung sinasabi number, can be developed natural talents and spiritual talents. Okay, example. Okay, talagang maliit pa lang yung anak mo, ay talagang nakikitaan mo na musically inclined siya. Okay, meron talaga siyang talent sa pagkanta, pagtugtog, pagsayaw, ano po. At ano po yon? Pero pag nabigyan mo siya ng proper training pa, ano po, exposure, at tapos magkaroon pa siya ng experience, ano po, ano mangyayari? Lalo siyang magiging mahusay at lalong nagagamit ang kanyang natural talent. Amen po ba? Kaya yung iba talaga pinag-aaral pa sa mga school of music, mga ganyan, ano po. Lalong hinahasa yung kanyang natural talent. Amen po ba? Pero, ito po ang kaibahan. Ano po? Pag nakita nyo na may mga natural talent ang anak mo, anong gagawin mo? I-develop mo na yan at i-expose nyo, i-expose nyo na siya. Kung mahilig siyang kumanta, sumayaw, tumugtog, makipagtalo o makipagdebate, o sige, take time, i-develop nyo yon at doon po, baka doon niya ibabase kung anong kurso ang kukunin niya pagdating ng araw. Amen po ba? Gayon din po sa spiritual gift. It can also develop. Remember what the Apostle Paul said to the young pastor Timothy. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi doon, fan into the flames the gift that has been given to you. Paglagablagin mo ang kaloob na ito sa'yo. So kung nabigyan ka ng spiritual gifts, anong gagawin mo sa spiritual gifts na yan? I-develop mo. Kaya nga po, napakabuti ng Panginoon dahil binigyan tayo ng training school. Ano yun? Yung EMI. Ano po? Ang EMI po ay nagsasanay ng mga pastors and leaders. Ano po? Para sa gawain ng paglilingkod. Amen po ba? Kaya yun po yun. Kapag alam mo na ang spiritual gifts, yan yung spiritual gift mo, i-develop mo, kapatid. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? Fan into the flame. Paglagablagin mo yung kaloob na ito ng Diyos sa iyo. Amen po ba? So number 4, moving on, number 4. Anong sabi ng number 4? Can be used in various aspects of life, including spiritual. Ang spiritual gift can only be used for spiritual purposes, nothing else. Okay, wala po. Doon lang po. Yung spiritual gift para lang sa spiritual purposes. Ang iyong talent, magagamit mo din sa paglilingkod, pero pwede din itong pagkakitaan. Amen. Kagaya ni Sister Pauline. Okay? Naturally gifted siya with a very nice voice, beautiful voice. At yung kanyang talent na ito ay nagagamit niya sa hanap buhay. Amen po ba? Okay? So napapagkakitaan sa kanilang pagtugtog o kaya pagkanta. O kaya pagsasayaw. Kasi kasama po yan sa entertainment. Okay? So yung iba nagagamit pag merong talent sa pag-drawing o sa pagpipinta. Naku, napakamahal ng painting.
siya ay yayaman din ano po, sa pagpipinta at pagdodrawing. Kaya kapag natural talent mo ang pagpaint, ayan, yayaman ka sigurado. Okay? Sa mga athlete, okay, pag merong gift na talagang nakakataulo ng mataas at nakakatakbo ng mabilis. O, di ba? Marami po ang yumayaman dito. Kumpara sa spiritual gifts, yan po ay hindi pwedeng i-merchandise o i-commercialize. Okay? Remember yung example ni Pastor Jury sa Acts chapter 8? Sino nga iyon? Si Simon Magus. Ano po? Sino nga ba si Simon Magus? Siya ay isang salamangkero. Ano po? Mali po yung nagawa niya. Nang makita niya na may spiritual gifts yung mga apostol, ano po ang ginawa niya? Anong ginagawa ng mga apostol sa spiritual? Nagpapatong sila ng kanilang mga kamay at ang mga tumanggap ang mga alagad ng banal na espiritu. So anong ginawa ni Simon Magus? Inalok niya ng pera ang mga alagad. Sinuhulan. Bigyan mo rin ako niyan. Ito pera, di ba? Para ako'y magkaroon din yan. Ano po? Kasi, once na nagkaroon siya doon, alam niya, lalo siyang kikita ng malaki. Kaya namuhunan siya by bribing the apostles. Ano po? Bigyan mo ako ng kaloob na yan. Ano po? Kasi nga po siya ay magician. At ito yung kanyang pinagkakakitaan. Siyempre nga naman, yung mga apostol, gifted with the Holy Spirit. Ano po? Pag nagpatong, nakakapagpagaling. Naku, pag ito napupunta sa akin, mas lalo akong yayaman. Amen po ba? Kaya naisip niya, kung magkakaroon siya ng ganong kakayahan, he can earn more. Okay? Kaya yung natural talent pinagkakakitaan, pero yung spiritual gifts, hindi po. Bawal na bawal pong i-commercialize ang spiritual gifts. Kaya kung gift of healing, may gift of healing, tapos pinagkakakitaan niya ito. Ano po? Anong ginagawa yung iba? Karami niya noon sa Facebook, magpapadala ng mga panyo. Okay? Tapos, anong gagawin sa panyo? O mga langis. Merong katapat na presyo. Okay? Kailangan bayaran mo. Pero sigurado, gagaling ka. Okay? Yan po yung marami ngayon. Okay? Hindi po naman ako laban. Doon sa mga nagpapagaling. Pero dapat wala pong kapalit na halaga. Okay? Hindi naman po ako laban sa suportahan ang gawain ng Diyos. Pero tandaan natin, may mga taong walang kakayahang magbigay. Hindi po dapat tayo umaasa doon sa, bawa tayo nakapag-minister. Tapos tayo nag-aantay na tayo ay bibigyan of something. Hindi po ganon. Hindi po dapat ganon. Kasi may mga tao po talaga na nami-minister natin na wala naman po talagang kakayahang magbigay. Ang dapat lang talaga ay free na natin silang tulungan. Okay? Bigyan ng mga bagay o kaya i-minister para ikaw ay makapagpagaling sa kanila kahit wala silang maibigay. Okay? Dahil tandaan nyo mga kapatid, ang hindi nila maibigay, kayang-kayang ibigay ng ating Diyos. Amen? Dahil ang Diyos natin ay mayaman. Okay? Kayang-kayang ibigay ng Diyos sa atin sa ibang paraan para masuportahan ang kanyang gawain. Palapakan natin si Lord. Okay? Kaya ingat-ingat tayo mga kabiyaya. Lalo na po yung mga nanonood ng broadcast. Yung ministry at spiritual gifts na kino-commercialize, warning po yan sa atin. Okay? Number 5, let's continue. Anong sabi ng number 5? Naturally given by God and spiritually given by God. So, bigay din po iyan ng Diyos. Okay? Mamaya po papakita ko sa inyo ang verse. Dito naman, as obvious as it can be, nakita natin ang maraming verses patungkol dito na spiritual gifts are naturally given by God. Ang dalawang ito po ay parehong bigay ng Panginoon, galing sa Panginoon. Natural talents and spiritual gifts. Okay. Tatanungin ko po kayo mga kabiyaya. Ang natural mo bang buhay galing sa Diyos? Okay. So kung ang natural life mo ay galing sa Diyos, so is your natural abilities and talents. Okay? Bigay din po iyan ng
Diyos. Lahat ng mabubuting bagay, tandaan mo po kapatid, ay galing sa Diyos. Mabuting bagay ba ang natural na kaloob sa iyo ng Diyos? Amen. So imagine, nakakakanta ka, ang ganda ng boses mo. Higit na maganda dun sa iba. Nakakasayaw ka. Yung gustong-gusto ng iba, gusto magsayaw. Pero hindi makapagsayaw kasi parehong kaliwa ang paa. Pero ikaw ay gifted. Kaya ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Kaya binigyan ka ng natural gifts. Okay? Kaya yan po mga natural and spiritual gifts, both are given by God. Kasi sabi ng James 1:17, tingnan po natin yung verse, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Every good and perfect gift is from above. Galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. We have a good Father in heaven. Napakabuti ng Diyos dahil lahat ng mabuti ay hindi niya ipinagkait sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. Tingnan niyo po, may example doon sa Old Testament. Exodus 31:2-6. See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Ur, of the tribe of Judah. And I have filled him with the Spirit of God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts. 4, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of craftsmanship. Moreover, I have appointed Oholiab, son of Ahisamach, of the tribe of Dan, to help him. Also, I have given skill to all the craftsmen to make everything I have commanded you. So, kung yung kanilang natural talent sa craftsmanship, nothing to do with spirituality. Ano po? But yet, bigay ng God, bigay ng Panginoon. And yet, yung gift nila sa craftsmanship ay ginamit nila for what? In their service to God. Okay. Piniquip sila ng Panginoon. So talagang kita natin, yung natural talents galing talaga sa Diyos. Okay? Na pwedeng gamitin ng Diyos ang natural talent na iyan nakaloob niya sa ating spiritual na paglilingkod. Amen po ba? Okay. So natural talent for spiritual service. Lahat ng iyan galing sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, number 2. The common confusion about spiritual gifts. Number 2, don't confuse spiritual gifts with spiritual fruit. Okay? Huwag kang malilito sa spiritual na kaloob doon sa spiritual na bunga. Minsan akala natin yung bunga kaloob pala o kaloob bunga. Magkaiba po iyon. Tingnan natin ang Galatians chapter 5 verse 22-23. Tingnan niyo po maigi ang verse. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing there is no law. Kung magiging particular ka, kapatid, may mga binanggit. Love, peace, joy, kindness, patience, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan po lahat yan? Mat. Ilan? Siyam. Kaya minsan nalilito ang iba dahil sa 1 Corinthians 12, may binanggit din po na siyam na spiritual gifts. Okay. Dito may binanggit din na siyam. Sabi nila, spiritual fruit, hindi po fruits. Tingnan niyo po yung verse. Hindi po fruits, kundi fruit. So, ibig sabihin, kung fruit, ano siya? Singular. Isa lang siya. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng isa na wala ang iba. Kasi package po yan. The fruit of the Spirit is love. Hindi po fruits, ha? Kapag fruits, marami. Anong tawag doon pag marami na?
fruit salad. Amen. Hallelujah. So ito isa lang talaga. Hindi naman tayo pwedeng mag-interpret dahil yan po talaga din ang nakalagay sa Greek grammar. Singular lamang. Isa lang. Kaya hindi po pwedeng the fruits of the Holy Spirit are the following. Hindi po. Kundi the fruit of the Spirit is love. That's it. Yun lang po. Pero pag may love, anong meron? Joy. Amen. May peace, may patience, may kindness, may goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ano ang lahat ng iyan? It's all expression of love. Kaya kapag may pag-ibig, may joy. Tama? Hallelujah. Kapag wala, anong meron? Pag walang joy, magulo. Ano po? Puro sama ng loob. Puro sadness, puro away. Pag walang love, walang pasensya. Tama ba? Kaya ako alam ko na nasa akin yung love kasi nakagagamit ko yung patience. Dati impatient ako, ngayon di na ako impatient. Nakakapagpasensya na ako, lalo na sa asawa ko na nanonood ngayon. Amen! Hallelujah! So yun po yun. Ano po? Kung pag may pag-ibig, may kagalakan. Okay? Kaya, pag walang love, walang pasensya o patient. Hindi magpapasensya, lagi gusto mo ikaw lang ang pagbibigyan at the expense of other. Pag walang kabaitan, ano yon? Walang love. Pag walang pag-ibig, walang katapatan. Kaya yung mga nagmamahal sa asawa, tapat sa asawa. Amen? Dahil nasa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Pag walang pag-ibig, walang kahinahunan. Walang gentleness. Okay? Pero pag may pag-ibig, nandoon ang gentleness. Hindi pala away. At hindi nananakit dahil may pagpipigil sa sarili. Okay? Dahil ang pagpipigil sa sarili ay hindi ganang iyong sarili. Yan ay bunga ng banal na espiritu na nasa iyo. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, anong ibig sabihin noon? Nasa iyo ang bunga. Hindi po pwedeng walang bunga, mga kapatid. Dahil ang bunga ay bunga ng Espiritu Santo. Okay? Hindi naman po pwede na nasa iyo ang puno ay walang bunga. Pwede ba yun? Di ba? Kaya kung nasa iyo ang puno, which is the Holy Spirit, dapat nasa iyo rin ang bunga. So if you're a child of God, truly born again, you have the Holy Spirit. And you have the fruit. Ano yung fruit of the Holy Spirit again? Love. Now, to have the fruit is one thing, but to display the fruit is another thing. Tama po ba? So doon nakikita yung fruit kapag ikaw ay pasensyoso, kapag ikaw ay, ano isang nabanggit? Faithful, ikaw ay gentle, ikaw ay kind, ano po? Yun ang bunga ng, ibig sabihin, buhay na buhay yung banal na espiritu sa iyong buhay. Now, to have the fruit is one thing, but to display the fruit is another thing. Okay? Yung iba, nasa kanila, pero hindi pa rin na ipapakita o na i-display. Bakit kaya? Bakit hindi nila na ipapakita? Alam nilang nasa kanila na, pero hindi nila maipakita o hindi nila ma-display yung patience, kindness, gentleness, o diba, self-control. Diba, bakit? Bakit? Sabi doon, it takes maturity to display the fruit of the Holy Spirit. It depends on your maturity. Amen. Why I said so? Because you need to renew your mind. Tama po ba? So the fruit of the Holy Spirit, which is inside your born-again spirit, can be displayed. Kailangan muna ay mabago ang iyong kaisipan. Then and only then, people can see love, peace, joy, goodness, faithfulness, gentleness, patience, kindness, and self-control. Okay? So, let me say it this way. The display of our spiritual fruit shows our maturity. Okay?
Ayan po yan, ha? While the exercise of spiritual gifts shows our ministry. Maturity and ministry need to understand this to settle our confusion. Tandaan, iba ang maturity, iba ang ministry. Makinig po kayo. Maigi, okay? Because it is quite important. Makinig po. May mga involved sa ministry, pero hindi mature. Kaya dyan po nagkakaproblema sa ministry. Nagkakaproblem sa grupo, sa church. Bakit? Kasi hindi pa mature. Okay? Pero meron siyang exercise of spiritual gifts. Kaya delikado po pag nauna yung ministry sa maturity. Okay? Kailangan ang certain volume of maturity. Kaya pag involved ka sa ministry, dapat involved ka din sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yun ang nagre-renew ng ating isip. Amen po ba? Kaya wag bigyan, dapat hindi bibigyan ng ministry ang ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. It is so dangerous. I say this again, lalo na yung mga nanonood ng online broadcast na ito. Wag pong bibigyan ng ministry ang ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. Okay? Magiging cause po ito ng problema sa church at sa grupo. Dahil ang gusto lang niyan ay exposure. Okay? Yung siya ang bida. Gusto nasa kanya yung spotlight. Kaya kapag wala sa kanya ang spotlight, problema na po iyon. Dahil ang gusto lang niyan ay exposure. Siya ang bida. Ay dapat doon natin siya dalhin sa Jollibee. Dahil sa Jollibee, siya ang bida. Okay? Dahil dito sa ating church, walang ibang bida kundi sino? Si Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tandaan niyo po, again, wala ding indispensable sa gawain ng Panginoon. Kapag nawala ka, papalitan ka ng Diyos. Okay? Kaya kapag tayo ay nagagamit ng Diyos sa kanyang gawain, listen to this, tayo ang tumatanaw ng utang na loob sa Diyos. Amen po ba? Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng chance para makapaglingkod sa Kanya. Ang tawag dito ay privilege. Kaya palakpakan mo ang sarili mo kapag ginagamit ka ng Panginoon. Kasi binigyan ka ng Diyos ng privilege na makapaglingkod sa Kanya. Amen? Yung mga immature, magmamalaki yan. Pag nawala ko, naku, tingnan ko lang. Kung magpatuloy yung gawain dyan. O, diba? May naalala kayo dyan? Pag nawala ako, hindi tutuloy ang gawain. O, diba? Napakalaki ng partisipasyon ko dyan. Okay? Pag walang tutugtog, walang kakanta pag nawala ako. O, di ba? Mapaparalyze. Naku, mapaparalyze ang gawain ng Diyos dyan kapag nawala ako. Okay? Yan ang problema ng may mga kaloob na immature, mga kapatid. Ilalagay niya sa bingit ng alanganin ang gawain ng Diyos. And that is dangerous. Ano po? Bigla na lang nag-pack and go nang walang paalam. Okay? Nag-disappear. Tinetext mo, hindi nasagot. Out of reach. O, di ba? Chinachat mo, sin zone lang. O, di ba? Wala. Basta walk out. Yan po yung mga spiritually gifted, talentado, pero immature. Kasi kung mature ka, ang love mo ay na kanino? Na kay God at sa kanyang gawain. Okay? Kaya kung love mo si God, love mo yung kanyang gawain. Hindi mo siya ibibitin. Kasi love mo si God eh. You have the fruit of the Spirit. Tandaan mo yan, kapatid. Kung love mo ang gawain ng Diyos, hinding-hindi mo isasakripisyo ang gawain niya. Okay? Tandaan nating lahat, mga kapatid. Hindi ito gawain natin. Kaninong gawain? Gawain ni Lord. Amen? Maging ang ating mga kaloob na meron tayo, dapat nating ipagamit ng may pag-ibig. Kasi yung iba, basta magamit lang ang kaloob kahit walang pag-ibig, doon po nakaka-problema. Kaya ito po ang pinayo ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13:1-2. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, ano sabi doon? I am nothing. Okay. So, bago natin examinin ang verse na yan, before chapter 1, chapter 13, there is 1 Corinthians 12. Di po ba? May nauna na sa 13, kundi ang 1 Corinthians chapter 12. Okay? Ano po ang diniscuss again sa 1 Corinthians 12? Kakasasabi ko lang kanina. Ano ang dinidiscuss natin sa 1 Corinthians 12? Spiritual gifts. Okay? So yung context ng 13 galing sa 12. Dinidiscuss ang spiritual gifts. Now, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Because spiritual gifts is important. Pero kapag i-exercise mo ito, ang kailangan mo ay pag-ibig. Tama po ba? Napakahalaga ng spiritual gifts. Pero kailangan i-exercise mo ito out of love. Bakit po? Because love is far, far superior than any spiritual gifts. Okay? So basahin natin yung nasa screen. Verse 1. If I speak in the tongues of men and angels, but have not love, ano raw ang katulad natin? I'm only a resounding gong or a clanging cymbals. Okay? So tingnan nyo pong maigi yung verse na iyan. Ano po? Kaloob yan. Basahin natin yung verse na nasa screen. Amen? Nabasa na natin yung verse 1. Kaloob yan, yung speaking in tongues. Ang sabi dyan, if I speak in the tongues of man and angel, but have not love, ano raw ang katulad natin? Para tayong batingaw na umaalingaw-ngaw. So tayo pala ay ingay lang. Noise lang. Kaya dapat pala may love. Amen. Nag-speaking in tongue ka nga. Pag Sunday, nag-i-speaking tongue ka. Pagdating naman ng Monday, nagmarites ka. Oh, di ba? Tapos hindi ka pa nasihan, nagmumura ka pa. Amen. Kaya naninira ka ng kapwa mo. Okay? Linggo, nag-speaking tongue ka. Wala kang love. Ano po? Dahil yun nga, nakakapagmarites ka. Pero kapag may love, hindi tayo nagmumura at hindi tayo nagmamarites. Okay? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ang katulad mo ay isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Okay? So yun po yun mga kapatid. Kaya dapat out of love. Okay? Dapat laging, kahit nag-i-speaking tongue ka, dapat mayroong pag-ibig. Okay? Dahil ang pag-ibig ay mas dakila kaysa sa speaking in tongue. Kahit na hindi ka mag-speaking tongue, basta lagi kang may love. Okay? Okay po yun. Dahil mas superior ang pag-ibig. Okay? Pero hindi po tayo laban sa speaking in tongue. Ano po, mga kapatid? Dahil dito sa atin, kung may gift ng speaking tongue, we will respect that. Ano po? Pero hindi po lahat nabigyan ng kaloob na ito. Sino po dito may kaloob na speaking in tongue? Nakakapag-speaking in tongue. Wala ba? Okay? Pero may higit at dakila sa speaking in tongue. Ano nga po uli yun? Ang pag-ibig. Okay? Kung may love ka, pero wala kang speaking in tongue, tapos ang iba may speaking in tongue, pero walang love, anong sabi doon? Ikaw ay, you gain nothing. Amen? So let's read verse 2. Mas dakila kaysa sa gift of faith. Love is greater than all prophecy, knowledge, and all kinds of spiritual gift. Ayan, mga kapatid. Kung walang love, walang baliwala lahat ang mga ito. Amen po ba? Kaya superior po ang love. Kailangan yung Holy Spirit na yan talagang buhay na buhay sa atin kasi yun po yung bunga ng Holy Spirit. Ang pag-ibig. Magagawa mo ang lahat ng yan kapag nandoon ang puno, which is love. Amen po. Okay, tuloy tayo sa verse 3. If I give all I possess to the poor and surrender my bodies to the flames, but have not love, I gain nothing. Okay, ang tindi ng verse na yan. Ang sabi kung may gift ka ng giving, na hindi lang kaloob ang binibigay mo, pati katawan mo para sunugin, pero wala ka namang pag-ibig,
wala din itong kabuluhan. Ibig sabihin, pwedeng magbigay ng walang pag-ibig. Okay, sukat na sabihin ng verse na pwedeng magbigay ng walang pag-ibig. That is why it said, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ang tunay na nagmamahal, mga kapatid, ay nagbibigay. Pero hindi lahat ng nagbibigay ay nagmamahal. Tama po ba? So ang iba, out of ulterior motive lang. O namumuliti ka lang. O mayroong hidden agenda. Okay? Yung iba ay nagbibigay para lang may makuha. Gusto na pwesto sa church. Yung iba ay nagbibigay at nagpapalakas sa isang tao. Hindi ko po sinasabi na ginagawa yan dito sa JFGCI. Yan po ay reality na nangyayari. Tama po ba? Nangyayari yan po kahit kanino. Kaya dapat po ay maging maingat tayo. Okay? Hindi po ako nagko-condemn. No, hindi po. I'm not judging anyone either. I am just presupposing a general truth na ito po ay talagang nangyayari. Dahil sabi ni Paul, I can give anything I have without love and I gain nothing. And tama po ba? So 1 Corinthians 12, anong sunod sa 1 Corinthians 12? 1 Corinthians 13. Anong kasunod ng 13? Anong kasunod ng 14? Then 16. Amen? Tama po ba? Okay. Now, why I say that? Because in 1 Corinthians 16, verse 14, the Apostle Paul writes, do everything in love. Kinover lahat ni Apostol Pablo from 12, 13, 14, 15. Pagdating sa 16, anong sinabi niya? Do everything in love. So love matters the most. Siya yung source ng lahat. Amen po ba? So, ano ang context kasama ang spiritual gifts? Kapag gagamit ka ng spiritual gifts, kasama ang 1 Corinthians chapter 14. Ang nakalagay sa 1 Corinthians chapter 14 is the exercise of spiritual gifts. So the moment you exercise that spiritual gifts, kailangan mayroong love. Dahil kung walang love, ang lahat ng ito'y walang kabuluhan. Amen po ba? Okay, so number 3. Don't confuse spiritual position with ministry function. Magkaiba po ang dalawang iyan. Spiritual position sa ministry function. Let me put it this way. Our position in Christ is equal, regardless of our ministry function. Pantay-pantay lang po tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Yung position natin pare-pareho lang. Okay? Kahit ano pa ang ating ministry function. Okay? Walang mas mataas kaysa sa'yo sa harapan ng Diyos, kay Kristo. Kaya pag na kay Kristo, pantay na pantay lang po tayo. Magkakaibang ating ministry function, tama po ba? Pero walang mas hihigit o superior kaysa sa iyo sa harapan ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 6:3-6-7, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God makes things grow. Okay? So sabi doon, who makes it grow? Huh? Wake up, church! Who makes it grow? Okay. So it's not about you and me. It's only about God. Okay, who makes it grow again? God. So alam nyo ba na kahit anong dilig mo at dilig ng iba, kapag hindi pinatubo ng Diyos, walang saysay. Nada. Ang nagpapalago ay sino? Ang Diyos. We can only do so much, but we cannot do everything. God can do everything, ang Diyos lang ang makakagawa ng lahat ng bagay. Kaya nating magtanim at magdilig, kaya ng iba na magtanim at kaya mong magdilig, or vice versa, pero lahat ng ating itinanim at diniligan ay walang kabuluhan, malibang ang Diyos ang magpatubo nito. Kaya kapag tumubo na ang pag tumubo na, kanino ang glory? Sa Diyos. Kaya lagi natin sinasabi, to God be all the glory. So continue tayo, verses 8-9. The man who plants and the man who waters have one purpose,
and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. After reading, may nakita tayo diyang reward. Okay? Makinig po patungkol sa reward. Nakita mo yung Buddha, each will be rewarded. Okay? So, na-enjoy natin sa buhay niya ito ay hindi po reward. Okay? I want to make that clear. Ano po? Yung na-enjoy mo dito sa buhay na ito ay hindi po reward. Huwag po tayong magkakamali. Okay? Naglilingkod ka kay Lord, kaya meron kang full furnished na bahay, meron kang magandang sasakyan, meron kang magandang asawa, meron kang maunlad na negosyo. Hindi po yun. Ano po? Don't take it anything from the finished work of Christ. Hindi po nagkaroon ka ng mga ganyang pagpapala dahil sa ginagawa mo. No. Kapag ginawa mo yan, ikaw na ang bida. Okay? At ginagawa mo, binabaliwala mo ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sino ang ibinibida mo na? Ang iyong sarili. Okay? Tandaan mo, hindi ka pinagpala ng Diyos dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Palakpakan natin ang Panginoon. It's all through the finished work of Christ. But sasabi mo, ay pastora, sinasabi ng Bible that we will be rewarded accordingly. Ayan linaw. Correct. But we will be rewarded in heaven, not here. Amen? Kaya dapat nagsisipag tayo. Kasi hindi po mawawalang kabuluhan yung lahat ng ating pagpapagal. Okay? We will be rewarded accordingly. Okay? Kaya ang na-enjoy natin dito ay hindi reward. Okay? Hindi po reward. Kaya napansin mo ba, mas marami ang nagagawa ng iba? Ikaw, iba ang nagagawa mo, mas konti sa nagagawa ng iba. Pero pareho kayong pinagpala at panaburan. Pareho kayong charito. Dahil ang pagpapala mo at pabor ay nai-enjoy mo ay hindi mo pinaghirapan. Okay? It was freely given to us through the finished work of Christ. Pero, pag nag-step in na tayo doon sa glory, kailan ito mangyayari? When we see Jesus face to face, ano mangyayari doon? We will be rewarded accordingly. So, yun po yung ating blessed hope. Na pagkatapos doon, pupunta na tayo sa awarding ceremony. Okay. Kaya po, wala pong paglilingkod sa Diyos na sayang at mawawala ng kabuluhan. Okay? Ang iyong matapat na pagbibigay, ang iyong pagsisimba, pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ang iyong paghayo, ang pagsama mo sa mga gawain ng Panginoon, matapat na pananalangin at matapat mong pagsuporta sa kanyang gawain ay hindi po lalagpas sa paningin ng Diyos. Lahat po ng iyan ay gagantimpalaan ng Panginoon. Kaya keep on keeping on. Alam ng Diyos na nagpapatuloy ka sa pagsisimba. Alam ng Diyos, nagbabasa ka ng Bible. Nananalangin ka, sumusuporta ka sa gawain. In spite na mayroong mga pagsubok at may pinagdadaanan ka. Kumulog at kumidlat, umaraw, umulan, tuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Kahit sa pagbibigay, kahit may financial crisis ka, patuloy ka pa rin nagbibigay, ay hindi po yan nakakalagpas sa paningin ng Diyos. And sabi ng verse, we will be rewarded accordingly. Okay? Ang sabi ng verse 9, ano ibig sabihin na? Sabi dun sa verse 9, for we are God's fellow workers. Sa Tagalog, ano ibig sabihin yan? Kamanggagawa ka ng Diyos. Amen! Harapin mo katabi mo. Sabihin mo, kamanggagawa ka ng Diyos. Anong ibig sabihin ng kamanggagawa? Katuwang ka ng Diyos. So, sa paggawa mo, hindi ka nag-iisa. Katuwang mo ang Diyos. Ay, nakakahiya naman sa Diyos siya gumagawa, tapos tayo hindi. Di ba? Kaya ka naman nakakagawa. Bakit? Dahil yung mismong biyaya ang gumagawa sa atin. Di ba? Philippians 2:13. Okay? Hindi sariling gawa, kundi gawa ng Diyos sa iyo sa pamamagitan mo. Amen po ba? Para sa dulo, sa Kanya ang
glory. Let's all shout Soli Deo Gloria. Isang malakas na palakpak nga sa Panginoon. Amen. Okay, napakaganda, no? Siya gumagawa, dapat tayo gagawa rin. Kasi yung biyaya niya nasa atin, makakagawa talaga tayo automatically and naturally. Amen po ba? Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Iba ang ministry na sabi doon. Iba ang ministry ng babae, iba ang ministry ng lalaki. Pero sa harapan ng Diyos, ano siya? Pantay lang siya. Okay? Kita nyo po, sabi dyan, no matter what is the gender. O, sabi doon, pantay lang yan pagdating sa harapan ng Diyos. Hindi porket lalaki ka, mas marami kang magagawa. At pag babae, konti lang ang magagawa. Hindi, sabi dyan, neither male or female ay pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Okay? Ang sabi pa nga ng iba, yung babae hindi pwedeng magpastor. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Sino po nagsabi? Okay? Kasasabi lang. Okay? Kanina sa verse 2. Sa verse sa Bible na ang babae hindi pwedeng magpastor. Merong verse niya sa Bible, di po ba? Pero out of this, nakagawa agad ng malaking konklusyon na ang babae ay hindi pwedeng magpastor. Bakit? Limited po ba ang kakayahan ng Holy Spirit na gumamit ng because of the genders? Hindi po. Dahil babae, hindi na pwedeng magpastor. Okay? Yan po yung ating madadaanan sa pag-aaral natin as we go along. Ano po? Sa isang araw, sa isang pagkakataon. So, babae ka man o lalaki, basta may kaloob ka ng pagpapastor, magagawa mo yan. At kaya mo lang yung magagawa dahil yan ang kaloob ng Diyos sa'yo. Amen? But of course, atin pong nirirespeto ang mga paniniwala ng iba na naniniwala silang hindi pwedeng magpastor ang isang babae. Karapatan po nila yan and we respected that. Amen po ba? Pero hindi po yan ang itinuturo ng Bible. It might be denominational. Ano po? Dahil meron po talagang denomination na ayaw nilang pagpastorin ang babae. May alam po akong ganyan. Ano po? So, you are missing a lot. Okay? Maraming babae ang binigyan ng Lord ng gift ng pagpapastor. Mas magaling silang magpastor kaysa isang lalaking walang gift ng pagpapastor. Amen? Pagtapatin mo, babae, lalaki. Yung babae may gift of pastoring, yung lalaki wala. Mas mahusay yung babae. Okay? Pero tandaan, yung husay niya ay hindi galing sa kanya, kundi kaloob ng banal na espiritu. Kaya magagamit siya ng Panginoon. Okay? So, male and female are one in the eyes of God. Amen po ba? Okay. Tandaan niyo po, your ministry function do not determine your spiritual position in Christ. Your spiritual gifts do not make you superior to others in any way. Tandaan niyo po yan. Na bakit po ito nasabi? Kasi makakarinig po kayo ng mga simbahan ng point of comparison. Okay? Mas mahusay ito kasi nag-speaking in tongues. Mas spiritual ito kasi nag-speaking in tongues. Kaya, kaysa hindi nag-speaking in tongues. Gayon po ako dati noon. Kaya gustong-gusto ko makapag-speaking in tongues. So, nandun pa ako sa Mekos. Kasi sabi nila, naririnig ko, talagang pag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka totally, wala sa iyo yung banal na espiritu. Ano po? Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon ng ganun, magka-speaking in tongues. Hindi po talaga nangyari kasi hindi ko pa talaga gift iyon. Ano po? Kaya po hindi po iyon. Yung speaking in tongues ay isang kaloob lang. Okay? Kaloob po yan. And that's not make a person more superior than the other na hindi po nag-i-speaking in tongues. Tandaan nyo po yan. Naku, wala pong turo ang Bible na ganyan. Na mas superior ang isa dahil lamang sa certain gifts. Okay? Gumagawa po tayo ng, ano nangyayari? Gumagawa tayo ng division sa iglesia. Sinasaktan natin yung mga Kristiyano at yan po ay hindi tama. Iba't iba po ating mga kaloob. Pero, ang dapat, anong ginagawa natin? Nagmamahalan na lang tayo sa Panginoon. Amen? No condemnation, no judgment. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Meron pang iba. Ano po, sinasabi nila, kapag mataas yung posisyon mo, okay, doon sa function, ano po, mas mataas ang posisyon ng bishop o ng pastor. Ano po, kaya mas anointing, parang ganun. Ano po?
Hindi po, mali po yan. Makinig po, ang bishop at ang pastor ay pantay lang. Dahil ang ibig sabihin ng bishop, ang ino-oversee niya ay mga pastor. Okay? Episkopos po ang tawag dyan sa Greek. Magkaiba lang po sila ng ino-oversee. Anong ino-oversee ng pastor? Mga miyembro, ang mga mananampalataya. Okay? Kaya hindi ibig sabihin mas mataas sa posisyon ay pareho lang po iyan. Ano po? Dahil yung doon lang nagkakaiba sa function. Okay? Sino ba ang nagbigay sa kanya ng function? Sino nagbigay pa rin ng function sa kanila? Ang Diyos. Kaya yung iba, hindi na kontento. Ano po? Dahil ang mentality nila, mas mataas ang bishop. They want to be more superior. Kaya, hindi nagkontento magpastor. Nagpa-ordain bilang bishop. Alongside with the 25,000. Okay? Para maging bishop. Okay? So mga kapatid, yan po yung practice. Ano po, pero yun nga, sinasabi sa atin ngayon na sa harapan ng Diyos, pareho lang po yung ating posisyon. Okay? Functionally lang po nagkakaiba. Ano po? Dahil yun po ang inilagay ng Diyos sa ating iglesia para magkaroon po tayo ng kaayusan. Okay? Kaya hindi po ibig sabihin mas mataas ang bishop, mas mataas yung calling niya kaysa doon sa pastor. Hindi po. Pantay lang po tayo pagdating sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Okay, hindi po yan mangyayari dito sa GFGCI. Pantay-pantay lang po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Okay, so patuloy tayo. 1 Corinthians 12:21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. What a beautiful, beautiful, meaty verse po ito. Mismo si Kristo na ulo ng iglesia ay hindi pwedeng sabihin sa paa, hindi ko kayo kailangan. Si Jesus sinasabi sa atin, we need each other. Okay? Ang sabi doon, let me say it this way. Without Christ, we cannot do it. Without us, Christ won't do it. Grabe. Ano? Grabe ang Diyos, ang Panginoon, ano? Hindi natin kaya magawa without Christ. Pero hindi gagawin ng Diyos kung wala tayo. Grabe po. Hindi sinabing Christ can't do it. He can do it. Pero hindi niya gagawin nang wala tayo. Amen po ba? He chose not to do it without us. Mas pinili niyang wag gawin kung wala tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Because the wisdom of God says that God will do it with us and through us. Sa pamamagitan natin. Ano? Sa pamamagitan natin at sa atin. Ano po? Yan ang gusto ni God na gagawin sa iyo at sa pamamagitan mo. Hallelujah. Hindi gagawin ng Diyos without you. Gustong gawin ng Diyos ang lahat sa pamamagitan natin. So what a privilege. Talagang ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Kaya ka binigyan ng spiritual gifts. Kaya naman gawin ng Panginoon lahat pero hindi niya gagawin kung wala tayo. Amen? Ephesians 3:10-11. His intent was that now, ang ganda ng verse na ito, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose which He accomplished in Christ Jesus our Lord. Was that now through the church? Sino po ang church na tinutukoy niyan? Tayo! We are the body of Christ. We are the church. Amen po ba? So verse 11, this is the intent of God. Ano sinasabi? Anong intention ng Diyos? This is the eternal purpose of God that through the church, gagamitin ng Diyos ang kanyang iglesia. Which sabi ng verse, He accomplished through Jesus Christ our Lord. Okay? Kaya naniniwala tayo mga kapatid, na without Christ, we cannot. No way we can do it. Hallelujah. That's affirmative. But without us, the church, Christ won't ever do it. Amen. Because why? Ang sabi ng verse, that is the eternal purpose, the intent of God. Amen?
that God has to use the church to show the what? The manifold wisdom of God, because we are the body of Christ on this earth. Tayo ang church. Tayo ang katawan ni Kristo dito sa mundong ito. Kaya gagawa ni Kristo ang kanyang gawain sa pamamagitan mo, sa pamamagitan natin na kanyang mga anak. Binigyan tayo ng kaloob para magamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! This is so beautiful, mga kapatid. Number 4, don't confuse spiritual gifts with soul ministry. Huwag kang malilito. Hindi ibig sabihin na iyan lang ang spiritual gift mo, ay iyan lang ang gagawin mo. No. Kasi yung iba, sasabihin nila, ito lang ang kaloob ko. Kaya ito lang ang gagawin ko. No, mali po yan, mga kapatid. Bakit? Hindi po nangangahulugan na dahil yan lang ang kaloob mo, yan lang ang gagawin mo. Gagawin mo yan dahil yan ay kaloob sa'yo. Pero may dalawang klase ng kaloob. May primary at secondary. Tandaan mo po, your primary ministry is in the area where you are gifted. Okay? While your secondary ministry is in the area where you are needed. It may not your gift, but you are needed. Pwede ka pa ding maglingkod at magamit ng Panginoon. Amen? Kaya wag mong, kung ikukulong mo ang sarili at lilimitahan mo ang gagawin mo, dahil yan lang ang kaloob mo, mali po. Okay? Sabi ni Apostol Paul kay Timothy, do the work of an evangelist. Si Timothy mo may pastor. Pero ang sinabi ni Pablo sa kanya, do the work of an evangelist. Ang calling ni Timothy ay magpastor. Tama po ba? Pero hindi niya pwedeng sabihin na hindi ako evangelist. Hindi naman ako evangelist kaya hindi naman para sa akin. O, di ba? Pagpapastor ako. Mangangaral ako sa likod ng pulpito. Okay? Pero sabi ni Pablo kay Timothy, do the work of an evangelist. Okay? Ano ang gustong sabihin Apostol Pablo sa pastor na si Timothy? Gawin mo ang trabaho ng isang pastor, but you can do other ministry, may not be your gift because you are needed there. Kailangan ka dun eh. O, di ba? Kailangan gawin mo. Kahit hindi yan ang gift mo, pero gagawin mo kasi magagawa mo naman kasi ang biyaya ay gumagawa sa'yo. Amen po ba? Kaya ayaw mo ba nun? Indifferent ministry, magagamit ka ng Panginoon kasi kailangan ka doon. Ang kailangan lang yung puso mo, kung gusto mo. Amen po ba? Huwag mo sasabihin, hindi ko gift yan. Hindi ko gift magpastor. Hindi ko gift mag-evangelize. Para lang sa mga pastor yan. Hindi po. Kailangan eh. Kailangan ka doon. So, kailangan gawin natin. Amen po ba? So, sabi doon, kaya bibigyan ko kayo ng example. Isang napakagandang example. Okay. Sa pagbibigay. Okay? In the gifts sa pagbibigay. Ano po? Talagang merong gifted sa pagbibigay. Pag nagbibigay yan, walang kahit na anong grudges o complaint or anuman. Masayang-masaya, overpounding with joy. Apply na apply sa kanya yung 2 Corinthians 9:7. Okay? Na magbibigay yan. Kasi yun ang gift niya. Pero hindi po pwedeng sabihin ng iba, wala naman akong gift of giving. Kaya hindi ako magbibigay. Ganun ba yun? Amen? So, yung may mga gift ng giving, sabi ko nga, they give more and more generous. Kasi yun ang kanilang gift. Pero hindi po kung wala kang gift of giving, hindi ka na magbibigay. No, magbibigay ka pa rin. Because there is a great need for the work of God to be supported. Tama po ba? Hindi maaabot ang mga ibang lugar ng mensahe ng biyaya kung hindi tayo magtutulong-tulong sa pamamagitan ng matapat nating pagbibigay. Okay? Meron din pong binabanggit na gift of health.
Kaya kapag wala nito, sasabihin, wala naman akong gift of help, kaya hindi na ako tutulong dyan. Doon na lang sa mga may gift of help. O no, kahit kita ko, ang bigat-bigat ng dala mo, sensya na, wala akong gift of help. O, di ba? Maaring wala ka nga nito, pero alam niyo po ba na yung may gift of help ay talagang napakamatulungin. By example, ay very helpful. Kahit nga sa pagkain, tutulungan ka niyang ubusin yung pagkain mo. O, di ba? Ganon yun. Ano po? Laging handang tumulong anumang oras. Kaya kahit wala kang gift of help, pwedeng willing ka. Pwede at willing kang tumulong para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Basahin natin ito, napakagandang verse. Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. How many people ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo? To all people. Anong specially? Sa family of believers. Tutulungan ang lahat ng tao, lalo't higit ang mga kapatiran kay Kristo. Amen po ba? May pagkakataon man o wala. Kung may opportunity, let's do good. Kung wala, let's create the opportunity to help people, especially those who are in the family of God. Amen po ba? Okay, so ayan, basahin natin ng sabay-sabay. Again, the common confusion about spiritual gifts. Number 1, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Number 2. 3. 4. Okay. So alam na natin yan. This is the touchdown and our takeout for today. Ano yon? The life application. So ngayong alam na natin yan, how na ito'y magkakaroon ng katotohanan sa ating buhay. Through the life application. Number 1, use your gifts and talents to serve God. Okay? Number 2, exercise your spiritual gifts with love. 3, demonstrate humility in your service to God. And number 4, ready yourself for every opportunity to serve God. Amen. 4 important words. Use, exercise, demonstrate, ready. At least we know what to do after hearing the Word of God. Amen po ba? So iyan po ating take out pag uwi natin sa ating bahay. Amen. So the big idea is, in Christ, I am always ready to serve God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Are we blessed, mga kapatid? Amen. So tayong lahat ay tumayo. At kayo nanonood ng broadcast na ito, again, it's not an accident, narinig nyo po ito, na kung gusto nyo po na magkaroon ng relasyon sa Diyos, this is the day for you to accept Jesus Christ and be saved. And be the new dwelling of the Holy Spirit. So mga kapatid, samahan natin ang ating mga bagong kapatid na nanonood ng online broadcast na ito, maging ang mga narito sa bulwagang ito, sa isang panalangin, ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Samahan po natin sila. Sige po, samahan niyo po ako. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mabuting balita ng kaligtasan na aking narinig ngayon. Nalaman ko, Panginoon, na ako'y makasalanan at ako'y mapapahamak kung ako'y hiwalay sa iyo. Narinig ko po na ikaw ay namatay at muling nabuhay at muling babalik para sa akin. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at maghari ka sa aking buhay. Ngayon, at magpakailan pa man. Maraming salamat, Panginoon, dahil ako'y naniniwala na nasulat ngayon ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen. So ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming mga bagong kapatiran na nag-usal ng panalangin ng pagtanggap. Kami patuloy namin silang ipinagkakatiwala sa iyo na sila'y lalago sa iyong kagandahang loob at sa kanilang bagong natagpo ang pananampalataya. Maging ang mensahe mo na nahayag sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo namin sa banal na Espiritu na nasa aming born again spirit. Salamat po at hayaan mo, Panginoon, na ang natutunan namin ngayon patungkol sa mga kaloob na ito, Panginoon, ay magamit namin ng buong galak, buong katapatan at buong pagpapakumbaba upang sa aming buhay patuloy na ikaw po ang maluwalhati. Maraming salamat po. Ito'y aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin muli ang Panginoon. Again, ano ang ating big idea? In Christ, I am always ready to serve God. Okay? So dako na po tayo sa Lord's Supper o banal na hapunan. Mga kapatid, taas natin ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ng sabay-sabay. Gayon din po, itaas natin ang kupitan ng katas ng ubas. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ng sabay-sabay. Sige po, patuloy po tayo magpasalamat sa Diyos. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus na ibinigay mo sa amin para tubusin kami sa aming mga kasalanan. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang dahil po dito, ako'y napatawad sa lahat ng aking kasalanan. Gayon din po, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Nang dahil po dito, ako'y nagkaroon ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga latay at sugat, ako'y magaling na. Kaya naman aking pinaniniwalaan at ngayon aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malakas, ako'y malusog, walang karamdaman at mabubuhay ng mahaba. Ako ay pinagpala, pinaburan, at may buhay na walang hanggan. Maraming salamat din po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng sukdulang biyaya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin muli ang Panginoon. Okay, this is again, till next week.
This is Pastora Jo saying stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember in Christ you are Charito!